Umakyat po sa 18 ang patay sa pananalasa po ng habagat nagdaang Super Typhoon Inday. Sa datos nga po ng Office of Civil Defense, kabilang po sa mga namatay ang 10 biktima mula sa Malapatan, Sarangani Province, 6 po naman sa Calanogan, Lanao del Sur at 2 sa Bukidnon. Karamihan nga po sa mga namatay ay nalunod o kaya po'y natabunan ng pagguho ng lupa. Bukod diyan, 12 naman ang nawawala pa rin habang aabot na sa higit na kalahating milyon ang apektadong mga individual. Ayon sa Pag-asa, bagamat wala na hong bagyo, asahan pa rin daw ho ang patuloy na mga pag-uulan dahil po sa habagat sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. Sa ibang balita mga kapatid, mas maraming testigo ang inaasahang ilalabas po sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na itutuloy ngayong araw. Ayon po sa House Prosecution Panel, pundasyon pa lamang ang mga testimonya ng unang testigo nila na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Kaugnay po yan sa pagbabanta ng Vice Presidente, kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa asawa nito na si Liza Marcos Araneta at sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Mamaya mas palalakasin daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lontok na siyang tatayo sa witness stand. Idedetalye raw kasi ni Lontok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta ng bise. Una nang iginit ng kampo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa umanong pagbabanta ng bise. Sa mismong trial, bumuelta ang defense team na kailangan munang alamin ang context kung bakit nasabi ito ni Vice President Sara Duterte. Pero para sa House Prosecution, hindi totoo ang sinasabing conditional threat dahil ang pagbabanta ay pagbabanta. Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulica Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Belio. Ayon kay Impeachment Court spokesman Attorney Reginald Tonggol, posible ring matalakay na ang tungkol sa bank tax records ni VP Sara. Ina-expect din natin sa Lunes matatanggap natin yung memorandum na hinihingi ng korte dun sa both parties, sa prosecution at sa depensa, para ukol naman doon sa mga subpoenang i-issue ng impeachment court regarding dun sa subpoena doon sa STECOM sa BIR tsaka subpoena doon sa STECOM dun sa mga bank accounts ni VP Duterte at saka nung asawa niya at saka nung 21 na mga businesses daw na connected sa kanya. At pagkatapos din noon, DJ Chacha, doon sa Wednesday naman, in-expect natin yung oral arguments ukol doon sa memorandum na sinubmit. Yan nga po ang tinig ni Impeachment Court spokesman Attorney Reginald Tonggol. Iminungkahi po naman ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang ilang hakbang para mas mapabilis ang proseso ng impeachment trial at hindi raw masayang ang napakahabang oras. Kasama po sa inirekomenda ni Lacson ang pag-require sa lahat ng nakaschedule na testigo ng depensa o prosecution na dumalo sa lahat, ang lahat ng ito sa paglilitis para maisalang kaagad sa witness stand kapag maagang natapos ang naunang testigo. Sa pamamagitan daw nito'y mabibigyan proteksyon ang karapatan ni VP Sara sa mabilis pong trial nang hindi nakokompromiso ang due process. Niliwanag mo naman ni Lacson na layunin lamang nito na maiwasan ang patay na oras sa trial at hindi para madaliin ang presentasyon ng mga ebidensya. Kung magtutuloy-tuloy raw kasi ang takbo ng paglilitis na isang testigo lang ang maihaharap sa kada linggo, baka daw po abutin tayo ng Disyembre ay hindi pa tapos ang trial. Samantala, hindi pa rin daw po iniaalis ng depensa. Hindi pa nga rin po iniaalis ng depensa ang posibilidad na imungkahi sa impeachment court ang pagpapalabas sa mahigit 2 oras na online briefing ni Vice President Sara Duterte kung saan siya'y nagbanta na ipapapatay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pa. Matatanda ang tanging ang video lamang ni OVP Chief of Staff Attorney Zulica Lopez, ang unang ipinakita sa paglilitis noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Michael Powa, mahalagang
mapanood ang buong presko ng bise bilang paghahanda ng depensa kung ihaharap ng prosecution si Lopez bilang hostile witness. Ipinasampina ng impeachment court si Lopez para humarap sa paglilitis mamaya at bukas matapos igit ng prosecution na mahalaga ang mga salaysay niya para mas madiin pa si VP Sara. Una na ring sinabi ng prosecution ay ihaharap po nila bilang testigo si Lopez matapos igit ng depensa na ang pagkakadetain niya sa Kamara noong taong 2024 ang nagtulak daw sa vice-presidente na pagbantaan ng Pangulo ang First Lady at si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilang pang importanteng balita kahapon po'y ginunita ng iba't ibang ahensya at grupo sa bansa ang ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award na ipinanalo po ng Pilipinas laban sa China. Matatandaang pinawalang bisa ng naturang desisyon ang 9-dash line o pagkamkam ng China sa halos na kabuuan ng South China Sea bilang paggunita. Pinangunahan po ni na Defense Secretary Gibo Teodoro, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Coast Guard spokesman for West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela ang idinaos na National Peace Walk sa Quirino Grandstand kahapon. Isinapubliko rin sa Quezon City ang kauna-unahang bantayog para sa mga mangingisda na kasama sa mga nagsusulungan ng soberenya sa karagatan laban sa China. Kaysa po ng Pilipinas ang 13 iba pang mga bansa sa pagkilala po sa Arbitral Award. Sa joint statement nila, nanindigan po ang mga bansang Amerika, United Kingdom, Germany, Japan at ilang pang bansa na legal at pinal na ang naturang desisyon. Bagay po na ipinagkikibit balikat lamang ng China na hindi raw po magbabago ang posisyon sa issue at patuloy na igigiit ang kanilang pag-aangkin sa South China Sea. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.